Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
dumarating, pag ika'y payapa, minsan bagyo dala-dala nito, ngunit kailanman hindi ako matatakot. Pagka ang mata ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid, at ang kanilang mga panalangin ay tiyak niyang inidinig. Ang hampas ng hangin ng buhay minsa'y dumarating, pag ika'y payapa, minsan bagyo dala-dala nito, ngunit kailanman hindi ako matatakot. Bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitin, sa Kanya di ako bibitin. Bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitin, sa Kanya di ako bibitin. Pagkat kaya niya itong pahupain, pagkat kaya niya itong pahupain. Good morning, Jesus! Ganda nung The Equals ba yun? The Equals? Equals talaga sila, no? They are equal in all, aspect of the word. Equal, ayan. Magandang umaga mga kapatid sa kanya-kanyang mga tahanan. Napakaganda ng umaga kahit wala po kaming tubig magdamag. Maghapon at magdamag kahapon, wala kaming tubig. Pero nakaligo naman po kami. Naligo ba kayo? Ha? Ay, naspo lang pala yung iba. Ay, buti na lang. Ako kasi may tira pa akong panligo ng katawan. Kaya, ayan. Thank you, Lord. Kailan daw tayo magkakaroon? May balita ba? Bago magpasko, magkakaroon na tayo. Ano bang date ngayon? Bukas magkakaroon na tayo. Oh my God, bukas pa tayo magkakaroon talaga? Pumunta na lang daw tayo sa may Dolomite, doon sa Ross Boulevard. Alam mo, madali lang yan. Bumili tayo ng mineral water, 25 pesos. Oh. Wala rin tinda? Oh my... Yung nagde-deliver sa atin, wala. Ay, naku po. Ilabas niyo yung mga cologne nyo. Pumunta na lang tayo ng A-Spa, no? Magbabad tayo doon. Aba, may mga bala. Gusto. Masarap naman talagang bumalik doon, no? Nakaka-relax kaya yung galing ka doon sa sa steam tapos bigla kang lulusong sa cold plunge, no?
Pabalik-balik ako doon sa malamig na yun eh. Oo. Thank you, Lord. Okay. Bago tayo mag-spa, mag-pray muna tayo. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po. Again and again, walang sawa po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa araw-araw po na binibigay mo sa amin, Lord. Maraming salamat sa kagalakan kahit walang tubig. Hindi po subject sa mga circumstances, ang kagalakan at kapayapaan na natatanggap po namin sa inyo. At maraming salamat sa presensya niyo po sa buhay namin. Kaya ang mga bagay na hindi maganda, nagiging maganda sa paningin po namin, Lord. Salamat po, Lord. At sa umagang ito, muli, Lord, kami naghihintay ng karunungan mula po sa inyo dahil lahat po kami umaasa lamang po sa inyo, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Maraming salamat din sa mga kapatiran natin na kahit wala kayong tubig dyan, masaya at masigla pa rin ang umaga. Tama. Sa Baguio daw, maraming tubig. Sabi ni Minister Andy. Sabi rin ni Winnie, dito sa amin, madaming tubig. O kasi merong may tindahan ng tubig si Winnie. May water station sila, kaya maraming tubig. Ha? Good morning, Doc. Sa'yo, Doc, may tubig? Malakas sa Pasig ang tubig. Galing yan sa Sa Ilog Pasig, oo. Buongiorno! Meron na, sinabi na niya. Buongiorno, Sister Vicky, Sorella Vicky. Good morning po sa inyo dyan sa Italia. O diba? May sayaw-sayaw pa si Sister Vicky. Ibig sabihin yan, alive na alive siya. kahit alas 2, alive na alive si Sister Vicky. At syempre, sa mga taga-Palawan, na kaibigan ni Sister Carmen Mahia na Sister Julie of Palawan. At sa mga kapatiran natin from abroad. Mami G and Mami Jules, magandang umaga sa inyo from Davao. I'm sure meron akong durian. On the way na ang durian. At ayon kay Sister Josebeth, kung hindi ako nagkakamali, merong isang lalagyan para dun sa mga kumakain ng durian. Kagaya ni Mami Paz, ni Mr. Jerry, ni Beng, yan, mga taga-salon ng durian ko yan. Ewan ko. Yun lang ang sinabi sa akin. Durian, merong extrang tab for the durian. For the marang, it's only for me. It's only one. Pero isi-share ko sa inyo. Tigi-tigi isang butil ng marang para makakain lahat. Oh, thank you, Lord. Basta sabi ni Sister Josebeth may durian para i-share doon sa mga kumakain ng durian. Sabi ni Doc, pag maulan, hanggang bewang ang tubig dito. Nold, kakaiba daw ang boses ko. Parang lumaki daw at bumaba. May kinalaman ba yan sa microphone ko o boses ko na talaga yan? Boses ko daw yan, sabi ni Jam, kasi hindi na daw ako umiinom ng malamig. Sabi ni Minister Andy, marami raw tubig sa Baguio. Pero pag naliligo ka raw, yung unang buhos daw, iwasan mo. Malamig. Malamig din ang tubig natin. Kasi ilang araw nang nakaimbak yun eh. Dahil inuunti-unti natin. Sabi ni Sister Glo, sa kanila daw sagana ang tubig. Oo, malapit siya sa ilog eh. Hindi ba? Ayan, Sister Connie Manalad. Sister Connie, good morning. I miss you, kapatid. May dalawa na pala kasi siyang trabaho. Sister Connie, thank you, Lord. Kasama ka namin ngayong umaga. Ayan. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord po. Okay. Yung ating memory verse of the week, Psalm 119, verse 75.
I know that your judgments are righteous, Lord, and that you punish me because you are faithful. Ulitin natin, Psalm 119:75. I know that your judgments are righteous, Lord, and that you punish me because you are faithful. Yan po ang ating memory verse of the week. Dahil yan ang ating memory verse of the week, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Psalm 130. Nung binasa ko to sa Tagalog, dito pala nanggaling isang kanta natin. Malalaman nyo kung ano yon? Basahin muna natin. Oh. Oo nga. Ang galing mo ha. Okay. Basahin muna natin. Out of the depths I cried to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my supplications. Siguro sa Tagalog, para malaman natin yung kanta. Sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Oy, another song yun, ano? Tapos, sabi ka kong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangakong mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. O, yung kanta natin. May awitin dyan ng mami. Sabi ka ko, naghihintay sa pagtulong mo. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo. Yaring pananabik, Panginoon, ay higit pa sa buhay ko. Naghihintay ng pagsapit nito. Isa pa, Nold. Sabi ka kong naghihintay sa pagtulong mo. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo. Yaring pananabik, Panginoon, ay higit pa sa buhay ko. Naghihintay ng pagsapit nito. Si Yahweh ay sa akin at ako'y sa Kanya. Naghihintay ng pagsapit nito. Yan. Sino po nakakaalala nung kanta na yon ng mami, hindi ba? Oo. At yung isa pang awitin dito, yung sala ko'y pinatawad mo. Kasi ngunit ang iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo kami upang sa iyo ay matakot.
Kanta muna tayo. Taas, Lord. Taas, Lord. Baba mo. Mataas pa din. Sa G daw. Good morning, Jerlyn. Si Jerlyn din. Minsan kung makita. Buti na lang nandito ka ngayon. Ang taas pa rin, Lord. Yan. Ay, mas mataas. Anong kiba yan? Dapat. So, yan. Yan. Hindi eh. Sala siya. Mukhang ayaw tayong pakantahin ah. Sala. Hindi, kailangan may ano. Makukuha ni Arnold dyan, kaya niya yan. Hindi niya habulin. Kailangan maumpisahan niya talaga. O sige, kantahin na lang ng mataas ang boses. Sala ko'y pinatawa. Mataas pa din eh. Minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Gumaling na nga yung lalamunan ko. Kahit paano, may konting falsetto na ako. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Kasi alam nyo, ang pag-uusapan natin ngayon is, ang title niya is, When God is on Your Case. Sabi, wala naman akong kaso. Meron, lahat tayo may kaso, mga kapatid. So, ano bang nangyayari when God is on your case? Alam niyo mga kapatid, ano man ang daanan natin, ang pagpapala nating mga Kristiyano, God is always on our case. God is always involved in our situation. Yun ang kagandahan nun. Kaya kahit na hindi magandang nangyayari sa isang Kristiyano, pag alam mo na involve ang Diyos sa sitwasyon mo o sa buhay mo, parang naka-autopilot ang lahat. No? Kaya maganda pa rin ang ating pananaw. Ngayon, alam niyo po, kapag ka ang Diyos is on our case, kapag ka ang Diyos is on our case, dalawang bagay ang nangyayari. Dalawang bagay. Ang isang bagay, when God is on your case, alam na alam mo kapag ka nasa mo ang Diyos, involve ang Diyos sa buhay mo,
Ang una, dinidiscipline ka niya. Pangalawa, sinashower ka niya ng mga pagpapala. Parehas din po yan ng ginagawa ng isang ama sa lupa sa kanyang anak na nagmamahal sa anak niya. Hindi po porke mahal mo ang anak mo, hindi mo napapaluin, hindi mo nadidisiplinahin. Actually, kabaligtaran yon. Yung sinasabi ng mga ama sa lupa na hindi na mamalo o nagdidisiplina ng anak na mahal nila, ang totoo po nun, maaaring mahal mo nga siya, pero maling klase ng pagmamahal. Kasi hindi nagdidisiplina. Mapapahamak. Tama. So, ang ating Ama sa Langit, ganun din. At ang isa naman na ginagawa, yung ibinibigay yung mga gusto mo. Kasi isa rin yung pagpapatunay na mahal ka niya. He takes care of you. Ganon. So, ang ating Ama sa Langit, ganun din po ang ginagawa. Dalawang bagay ang nangyayari. Sa sa araw po na ito, ang pag-uusapan muna natin, yung ayaw na ayaw nating side. Pero alam nyo ba na mas nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos itong side na ito? Yung isa, no? So dalawa nga po. Kapag ka ang Diyos is in your case, it's either, ang una, that God loves you, and the second is that He has a special plan for you. When God is in your case, malalaman mo at mapaparating sa'yo ng Diyos na mahal ka niya at may plano siya sa buhay mo. Gamitin natin yung example ni Job. Nung una nating mabasa si Job, sinabi sa kanyang na siya isang respetado at mayaman, prominenteng tao sa panahon niya. At nag-end up tayo sa Book of Job also na nadoble pa kung ano ang meron siya. But in between, nung una at huli, yung struggles niya sa kalagitnaan po nun ay hindi mo naman talaga matatawaran. Hindi ba? Pero, nakita mo naman po ang nangyari sa kanya. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin has never lost even once sa mga battle. Actually, our God is a man of war. Pag sinabi mong man of war, magiting na mandirigma. Hindi natatalo. Maski nga ang mga magigiting na mandirigma sa lupa, may mga times siya na natatalo. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin never lost a fight or a war, not even once. Kasi He is a man of war. At siya lamang, He is the only being na kaya niyang maglabas ng tubig sa bato. At siya lamang ang kayang mag-part ng sea para lakaran ng mga hinirang niya na tuyo ang dagat. So, alam na alam mo, yun nga, example natin sa mga Israelites, that God is involved sa lahat ng circumstances sa buhay nila. Ganon din po tayong mga Kristiyano, mga kapatid, no? When God decide to be involved in our case, naku mga kapatid, ang victory natin is forever and settled. If God is in your case, be sure lang po mga kapatid. Hindi ko naman po sinasabi na kagaya ni Job na when God is involved in your case, He is going to double your finances, hindi ba? O kaya increase your prosperity. Not all the times, ganun yun. Ang sinasabi ko po, kung ang Diyos ay merong special plan para sa atin, because He has set His affection on us, He begins to deal with us. At yung dealing na sinasabi po natin na dyan, ang ibig sabihin yan is to handle, to manage, to attend to, see to, take care of, take charge of. Yan ang ibig sabihin ng deal. Ang ibig sabihin din ng deal is be concerned with. Concern itself with or have to do with. Yun ang ibig sabihin ng deal. So, the Lord will deal with us
Ngayon, paano ba mag-deal sa atin ng Diyos? Ang pagdi-deal po ng Diyos sa atin is individually. Wag pong ipares natin at ikumpara natin yung ating sarili sa iba. Kasi ang Diyos deals with us individually according to His unique plans for our lives. Kasi ang plano ng Diyos sa akin ay iba sa plano po sa inyo. Ang pinaka-bottom line po dito, God deals with everyone as sons and daughters or children of God. Pero kayo man po na may mga anak ay hindi pare-parehas ng dealing sa mga anak ninyo. Dahil magkakapatid man po yan, ay magkakaiba pa rin. Hindi ba? Meron nga talagang lalabas dyan. Laging sinasabi ng mga magulang, kanino ka bang nagmana? Hindi ba? Kasi parang kakaiba. Kakaiba yung anak mo na yun. May mga ganun tayong mga anak. Ang Diyos din po, may mga ganon. Kaya ang dealing po sa atin, individually. Kayo po ba ay minsan nag-wonder? Nagtaka po ba kayo kung bakit merong mga difficult situations na you have to go through na hindi naman nararanasan ng mga ibang kapatiran mo? Di ba minsan nakakapagtaka yung ganon? Sometimes naman, pare-parehas naman tayo ng ginagawa, pero magkakaiba ng outcome. Anong meron? Orasyon? May tumutunog. May orasyon. Tignan niyo yung mga cellphone niyo. Tumutunog ba yan dahil may tubig na? Sa labas? Baka nga may tubig na. Yung iba naman, di ba? Alam nyo, eto madalas, meron tayong mga nakikita na mga anak ng Diyos na napakahirap ng sitwasyon nila na minsan sasabihin mo, thank you na lang, di nangyari sa akin yun. Kasi kung sa akin nangyari yun, di ko alam kung ano magiging resulta. May mga ganun. Pero iisa tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Pero may mga experiences tayo na ganyan, di ba? Meron namang iba, ang dali-daling makaintindi ng mga spiritual na bagay, mga bagay na ikaw, kailangan mong mag-double time para maintindihan mo at para maapuhap mo kung ano ang ibig sabihin ng mga spiritual na bagay na yon. Yung iba naman, merong mga consequences ng mga kasalanan na parang yun lang ang ginawa, no? Pero grabe yung ano sa kanya, yung dealing ni Lord sa kanya. Meron namang mga tao na sa tingin mo, grabe na yung ginawa, pero parang tinapik lang ni Lord. Di ba? Di ba kayo nagtataka minsan sa mga dealings ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, nagpapatulay lamang yan ng sovereignty ng Diyos. When you say sovereign, nagpapasya siyang mag-isa. Hindi siya nakasaalang-alang doon sa mga dapat at hindi dapat. Pwede at hindi pwede. Walang ganun ng Diyos. Nagpapasya siya sa sarili niya kung ano ang kanyang maisipan. Yun ang sovereignty ng Diyos. Kumbaga, hindi siya nagdidepende sa mga suggestion. At hindi rin siya nakadepende dun sa mga gusto mo kung paano kanya i-deal. Yun ang God's sovereignty. Kumbaga, may sarili siyang plano, may sarili siyang pag-iisip, may sarili siyang pagpapasya na walang makakaapekto. So, makakita natin yan. Kasi alam nyo, tayo ay galing sa different backgrounds, mga kapatid. Kasi iba-iba tayo ng life experiences. Kaya minsan, ang pagtugon natin sa isang sitwasyon, magkaiba. Kasi magkaiba tayo ng experiences. Halimbawa, sa isang striktong tao, ang isang taong lumaki na maluwag ang mga magulang, mahirap para sa kanya yon. Pero sa isang taong lumaki na strikto ang kanyang mga magulang, ang pagpapalaki sa kanya, sanay siya doon. So magkaiba ng response ang dalawang iyon sa iisang circumstance, 'di ba? Sa iisang sitwasyon. Kasi magkakaiba tayo. Plus, magkakaiba din tayo ng level of faith. Hindi lahat-lahat sabay-sabay. Iba-iba tayo ng journey sa buhay na tinatahak. Magkakaiba rin tayo ng talent, kaya nga iba-iba. At ganun po tayong inilagay ng Diyos sa lupa, magkakaiba, para mag-complement tayo sa bawat isa. Para pag meron siyang mga pinapagawa, mabuo.
Kasi kung isa lamang ang inilagay lang sa isang tao, paano pagka ang isang sitwasyon kakailangan ng maraming tao? Di walang mako-contribute. So ganun po tayong inilagay ng Diyos. What we have, every one of us, what we have in common as children of God, ang maganda dito, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang background mo, ano man ang tugon mo sa mga sitwasyon sa buhay mo, what we have in common, lahat po tayo, is that we are all heaven-bound by God's grace. Magkakaiba man tayo ng pagdaanan sa buhay, iba-ibang sitwasyon natin. Merong mabibigat na pinagmulan. Meron na mga pinagmulan, maayos lang. Yung iba naman, tama lang. Di ba? Pero ang mahalaga, iisa ang patutunguhan natin sa awat grasya ng Panginoon. Now, nasabi ko, dalawang pamamaraan kung papaano tayo i-deal ng Diyos sa buhay natin. For today, ang itatakil po natin ay yung subject of affliction. Kadalasan ang Diyos, dinadaan niya ang pagdidisiplina sa atin through affliction. Madalas ganyan ang dealing sa atin ng Panginoon. Kailangan matutunan natin yun. Kasi kung hindi natin matututunan yun, mag-iiba ang ating response sa Kanya. At yun ay hindi makakabuti sa atin at sa plano niya sa buhay natin kung ba't Kanya hinayaan doon. The more na naiintindihan mo kung ba't nandun ka sa sitwasyon na yon, the more na mas mabilis at mas maayos ang pag-fulfill ng plano ng Diyos sa buhay natin. Yung ating binasa kanina na ating memory verse, on Psalm 119:75, sabi niya, I know, O Lord, that your laws are righteous, and in faithfulness you have afflicted me. Habang tinitignan po natin itong verse na ito, parang pag narinig natin yung afflicted, parang it's a hard word, di ba? Lahat naman tayo, parang ako nga, siguro ako sa dinami-dami ng mga pagsubok na dinaanan ko sa buhay, maski nung bata pa ako, parang pagka naririnig ko ulit yung word na affliction, may mga butterflies sa tiyan ko. Alam mo yung parang sumasakit ang tiyan ko, dahil siguro parang na-trauma ako dun sa mga pagsubok na dinaanan ko. Yung thought na dadaan ako ulit doon, masakit na sa tiyan. Although alam mo kung paano ka naman niligtas ng Diyos doon, pero nagkikreate pa rin siya ng acid sa tiyan. Kasi nga traumatic yung experience na yun, di ba? Pero alam nyo ba na yung sinasabi ritong afflicted, hindi po siya ay hard word. Dahil it speaks of God's loving and merciful dealings with His own people. May mga tatay sa lupa ang lupit-lupit kapag ka nagdi-deal sa mga anak. Yung bang kitang-kita mo na hindi out of love na? Kasi may mga tatay sa lupa, di ba sa mga ibang tatay din dito, ganyan ang sharing nila dati, talagang nagpapasaka. Meron nga ang mga tatay, may dugong kasama kapag ka nag-deal sa mga anak nila. Pero ang dealing ng Diyos, walang ganun. Walang pasa. Mararanasan mo na mahihirapan ka sa sitwasyon mo, pero walang mga ganung factor. Nararanasan mo pa rin yung pag-ibig niya sa gitna ng kahirapan ng sitwasyon mo. Kaya hindi siya hard one. It's hard, mahirap siya kapag kaparehas siya ng dealings ng mga tao sa lupa. Natatandaan ko nga, di ba? Na-share ko naman na to, kahit nung buhay si Ima. Si Ima, nung wala kay Lord yun, akala mo hindi na mamalo yun. Hindi na mamalo yun, pero pag kinurot ka nun, kahit saan. Tapos nag-relieve talaga ng mark yun. Tapos si Ima, mahilig pa siyang mahabang kuko. Imagine niyo yung kukurutin ka, tapos mahaba yung kuko mo. Magpapasa. Ganon. Pero ang affliction na from the Lord, hindi po ganon. Ang discipline ng Diyos ay makikita natin sa Deuteronomy 8:2-6. Gusto kong basahin sa inyo to. Maganda ito. Deuteronomy 8,
2-6. Basahin ko Remember how the Lord your God led you on this long journey through the desert this past 40 years, sending hardships to test you, sabi rito, so that He might know what you intended to do and whether you would obey His commands. Yun lagi ang reason ng dealings ng Diyos or discipline ng Diyos sa atin. He made you go hungry, sabi niya, and then He gave you manna to eat. Food that you and your ancestors had never eaten before. He did this, sabi niya, to teach you, you must not depend on bread alone to sustain you, but on everything that the Lord says. Importante ito mga kapatid, kaya dinidiinan ko yung pagbasa. During those 40 years, your clothes have not worn out, nor have your feet swollen up. Remember that the Lord your God corrects and punishes you just as parents discipline their children. So then, do as the Lord has commanded you. Live according to His laws and obey Him. Yun, Deuteronomy 8:2-6. So dito po, sa binasa natin na Deuteronomy, yung word na discipline dito is not a hard word at all. Kasi, biro mo, sabi niya, He would let you go hungry. And then He would feed you with manna. Di ba? Asan ang kalupitan doon? Wala naman. So, it has to do with the father's loving dealings with his child. Huwag nating aalisin yung salitang loving dealing. Kasi lahat tayo dinidil ng Diyos. Pero it is a loving dealing with His child. Ngayon, sa Psalm 119:75, dapat ganito ang ating paningin kapag po tayo ay dinidil ng Diyos. Sabi niya, I know, O Lord, that your regulations are fair. You discipline me because I needed it. So pag dinidisiplina po tayo ng Diyos, hindi lang po yun basta trip lang niya. Dinidisiplina tayo ng Diyos dahil nakikita niya na kailangan natin. Kailangan natin. Kaya lang, alam mo, marami sa mga dinidisiplina, laging sinasabi, unfair naman, hindi ko deserve to. Mas kilala tayo ng Diyos. Pag dinisiplina ka na ng Diyos, sabi ng Psalm 119:75, because I needed it. So, kailangan mo yun. Akala mo lang hindi, pero kailangan mo yun. Otherwise, hindi ka ididisiplina ng Diyos kung hindi mo kailangan yun. The fact na didisiplina po tayo, kailangan natin yun. And during His disciplining, mga kapatid, binibigyan niya tayong a new way of looking at things. New perspective. Ibang pananaw ang binibigay sa atin ng Diyos. Yun nga ang kasama sa consolation ng discipline ng Diyos Binibigyan kanya ng ibang pananaw. Para yung tingin mo sa ginagawa niya sa'yo, kahit na mahirap na, nakakapag-thank you Lord ka pa. Bakit? May ibang pananaw kanya. Ang galing nga He will allow you, sabi niya, He will afflict you, but He will give you a new perspective. Kaya magaang nadalhin yung mga pagsubok o yung dealings niya sa atin. Unang-una, in disciplining us, God gets our attention. Nakita niyo yung verse 1 ng binasa natin sa Psalm 130? Out of the depths I have cried to you, O Lord. So sabi niya, out of the depths. So God gets our attention by bringing us into the depths. Ilalagay po tayo ng Diyos sa isang lugar wherein the only way to look is up. Kahapon, meron akong kasyeran na ganyan. Sabi niya, noon daw, kasaganahan ng buhay nila, hindi siya masyado daw nakikinig sa mga workers, lalong-lalo na kung alam niya ang pinagmulan ng worker. Sabi niya, galing lang naman yan sa ganyan. Na hindi daw niya nakikita na mas grabe pa siya dun sa worker na nagsasalita.
Ganun daw siya. Pagka daw may na-assign sa kanila na worker, tapos alam niya kung sino dati tong worker na to, di raw niya masyadong pinakikinggan. Hindi niya masyadong pinakikinggan. Kasi alam niya. Tapos, may mga pagkakataon na siguro, nung una, akala niya, parang yung bigay lang siya ng bigay, pero may mga times na minsan, kaya tayo nagbibigay, parang binibili na natin yung mga tao. O kaya parang, bigay mo na nga, para namang yan, PG yan, ganun. Bigay mo na, total ikaw naman ang bless ngayon. May mga ganun pagbibigay, mga kapatid, papaano kung nag-reverse ngayon yung sitwasyon? You started losing things before na you take for granted. Alam nyo, di ba, may nag-share naman sa atin ng ganito, na wala ang lahat ng bagay. At inilagay tayo ng Diyos sa isang drawback na o downside na sobrang despairing yung sitwasyon mo at hindi mo na makita kung paano ka pa maaalis sa sitwasyon na yon. Pero alam nyo, nung pumunta siya sa sitwasyon na yon, dati daw sabi niya, ano ba yung sinasabi ng mga yan na sabi sa akin ni Lord? Hindi raw siya naniniwala doon. Mamaya dyan sabi raw niya, guni-guni mo lang yun na si Lord ang nagsasalita sa inyo. Hindi niya kasi na-experience yun. Dati. Kasi hindi niya nakita yung need. Nakakausapin siya ng Diyos na ganun. Kaya noon sabi niya, gawa-gawa lang siguro nito yun. Parang guni-guni lang yun na sabi ni Lord sa akin, sabi ni Lord. Pero alam mo ngayon daw, napatunayan niya, totoo daw pala yun. Sabi niya, totoo pala yun. Tapos, hindi ka makakatulog. Hanggang sa nakahiga ka, inuulit-ulit ni Lord sa'yo yung sinasabi niya. Sabi niya, hindi ko pinaniniwalaan dati yun. Pero ngayon sabi niya, totoo pala. Saan niya natutunan yun? Nung nawala na ang lahat ng bagay sa kanya. And babalik ulit tayo sa Proverbs 20:30 na sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Pero alam niyo po, even doon sa na yon, painful experience na yon, yes, tutulungan ka nito mag-change your ways, but even in the painful experience na to, God's still with you. Kasi yung pag-humble ni Lord sa atin, hindi ka naman niya yung iiwanan eh. Bawa, ahayaan ka niya na mahirapan, hindi ka rin naman niya iiwanan eh. Meron kasing mga tatay na sa sobrang pagdidisiplina sa anak at gusto niyang matuto, itatakwil niya eh. Wala na akong pakialam sa iyo ha, pero gusto lang daw niyang disiplinahin. Pero ang Diyos hindi ganun. Hahayaan ka niya na dumaan sa mahirap na sitwasyon, pero He is still with you sa mahirap na sitwasyon na yun. Kaya po nagiging magaang. Kaya na-accept natin yung dealing na yun. So, sa mga ganong sitwasyon, the only way you can look is up. Pero kahit na ganon ang sitwasyon mo, God is behind all of your situation in order for Him to get your attention. At kapag nakuha na pala ng Diyos ang atensyon natin at umabot na talaga tayo dito sa babang-baba, mga kapatid, you begin to pray with tears. Bakit kailangan may luha? Literally, minsan may luha. Pero ang ibig sabihin nito ay nagpe-pray ka na dito ng merong brokenness. Ang ibig sabihin, yes. Sa verse 2 yun, makikita niyo po sa verse 2. Basahin natin ulit yung verse 2, ha? Balik tayo sa Psalm 130. Sabi ng verse 2, "Hear my cry, O Lord, listen to my call for help." Yan. We begin to pray with tears. Alam nyo, marami kasing mga tao na nagpe-pray, merong cold heart. Ano ba yung awitin na yun?
with a cold heart. Minsan nga tinutuya pa yung mga tao na pag nagpe-pray na iiyak. Di ba sabi nung iba minsan, ang OA mo naman, paiyak-iyak ka pa dyan. Yun, may cold heart yun. Kasi alam nyo, ewan ko sa inyo ha, si Minister Boy, minsan pag nagtuturo siya, kumakanta lang siya, naiiyak siya. Hindi ba? Hindi Walang kinalaman daw ang mababa ang luha Ang pag-iyak na ito ay merong kinalaman sa brokenness ng mga tao. Kasi ang isang taong broken na, wala nang itinatago, lahat lantad na kay Lord at wala nang itinatago. Kapag dinidil siya ng Diyos, malaya ang Diyos na kumilos sa kanya. At yun, nakakaiyak naman talaga yun. Kasi kapag ang isang tao broken na kay Lord, na-accept na niya na siya na ang lahat-lahat ko. Wala nang natira para sa akin. Ganun. Kaya maiiyak ka Kaya ang pag-ibig ng Diyos, pag ipinamalas sa isang taong broken, sobrang niyang na-appreciate. At ang isang taong appreciative sa pag-ibig na binibigay sa kanya ng Diyos, maski sa malilit na bagay, naiiyak. Kasi para bang, hindi ko to deserve, Lord Hindi naman ako mabait Hindi naman ako magaling. Pero bakit ganon? Hindi ko deserving to, pero binibigyan mo pa rin ako ng ganito. Hindi ako deserving sa pag-ibig mo. And yet, pinapamalas mo sa aking mahal na mahal mo ko, maiiyak ka talaga doon. Kasi para kang isang taong sinintensyahan na ng kamatayan, tapos biglang meron taong dumating, sabi niya, ako na ang mamamatay para sa kanya. Sino ba naman nga hindi maiiyak doon? Ang isang taong hindi na-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa kanya, yun, hindi ka talaga maiiyak doon. Bakit? May cold heart ka, o minsan proud heart ka. Hindi mo ma-appreciate. Sabi ni David sa Psalm 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. Kaya hindi mo samang umiyak, mga kapatid. When you pray to God, actually, ang luha ay isang pagpapatunay na wala na akong ibang aasahan, Lord. Pag hindi ka kumilos sa sitwasyon ko ngayon, wala nang mangyayari sa akin. And also tears, ang tears is also a way of pleading to God. Nagmamakaawa. Kaya itong sa verse 2, di ba? Nagmamakaawa, umiiyak ang sabi niya dito. Ang Diyos, the Lord doesn't want or doesn't like a proud heart. Sabi nga nung kausap ko kahapon, nung ang mga bagay daw ay maganda sa buhay nila, naging arrogante siya. Sabi niya, naging arrogant siya. Kasi nga meron ako lahat sabi niya ganon. So parang ang tingin ko sa mga iba, parang mga lahat naghihintay na maabutan. Ganon ang tingin daw niya. Naging arrogant daw siya dahil meron siya nung time na yun. And sometimes, naging unapproachable tayo. Hindi tayo teachable. Kaya mga kapatid, kapag ka tayo may spiritong ganon, unapproachable and unteachable, ibig sabihin nun, meron ka ng cold heart. Pride kasi yun, di ba? At kapag ka tumingin ng Diyos sa isang tao na ganon, ang tingin niya sa atin, sabi niya, mahal ko siya Meron akong magandang plano para sa kanya, pero hindi ko siya magamit sa oras na to. Kasi nga, wala tayong brokenness. So, kailangan, in order for us, and in order for God to bring us where He wants us to bring, tama ba ako? Where God wants us to bring, kailangan niya tayong baliin. Kasi sabi niya, mahal ko to May plano ko rito pero hindi ko siya magamit sa oras na to. Kailangan ko muna siyang kinisin. Kailangan ko muna siyang linisin. Kailangan ko muna siyang paunawa sa kanya kung paano ako kumilos sa buhay niya. At hindi ka niya hayaan na ganun ka na lang. Para bang, hindi ko siya magamit ngayon huwag ko na lang gamitin. Hindi ganun si Lord.
Kailangan ko, ang sabi niya, gusto ko siyang gamitin mahal ko siya kaya babaliin ko siya para matuto siya. Tuturuan tayo. Hindi kanya iiwanan lamang. Ayaw niya, matigas ulo hayaan mo na yan. Hindi ganun si Lord. At yun po ang gagawin niya sa atin. So when you begin to pray with tears, ayan na, may brokenness ka na. And when you have brokenness, ang susunod na gagawin mo, you will cry for mercy. Kasi alam mo na wala kang magagawa So, ask for mercy. You begin to pray for mercy. When you come to understand the God of the Bible, mga kapatid, kagaya nung sinasabi ko sa inyo kanina, you will realize that He is sovereign. Kumbaga, ba't kailangan mo pang hingin ng mercy ng Diyos? Kasi alam nyo, pag sinabi mong when God is sovereign, He may or He may not grant you mercy. Sa kanyang pagpapasya yun. Wala kang doon, wala kang say doon. Ang makikita natin doon, when God is on our case and we cry for mercy, you will come to realize na wala kang bargaining power when it comes to God. Walang ganon. Walang bargaining power. Lord, ginawa ko naman ito Siguro naman, pwede mo nang gawin sa akin ito. Hindi mo madadaan ng Diyos sa ganon, mga kapatid. Wala tayong bargaining power when it comes to God. All you can cry is for mercy. Kailangan matuto tayo nun. Ang isang tao na hindi marunong humingi ng awa sa Panginoon ay isang taong arrogant. Hindi hihingi ng mercy ang taong arrogante. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Kasi para sa kanya, hindi kita kailangan. Kung ayaw mo, wag mo, kaya ko. Sabi ng isang taong arrogante. At hindi po hihingi yun ng awa. Hindi ba merong mga taong ganyan? Ang hirap-hirap na ng sitwasyon, pinapangatawanan niya. Ang dali-dali lang naman, hihingi lang naman siya ng tulong, hihingi lang ng awa, pero hindi, pangangatawanan niya yun. Hindi ba minsan nakakatawa yung taong ganun? Oo. So, dapat awa ang hihingi natin. Kasi alam niyo yung sinasabi ni Pastor na mercy triumphs over justice. Minsan wag kang humingi ng justice kasi kasalanan mo. Oo, kasi may ginawa ka, kaya do not ask for justice. Baka pag justice ang hiningi mo, wala ka na talaga. Kasi makasalanan ka talaga. Ask for mercy. Proverbs 28:13. You will never succeed in life if you try to hide your sins. Confess them and give them up, then God will show mercy to you. James 2:13. For God will not show mercy when He judges the person who has not been merciful, but mercy triumphs over justice. So mga kapatid, when you come to realize na kapag ka kay Lord, you have no bargaining power, you begin to ask for mercy. Hingi ka talaga ng awa. At kapag ka nagawa mo na ngayon yon, you begin to see your sin. Na dati, lagi mong sinasabi, wala akong kasalanan, wala akong ginagawa. Ngayon, nakikita mo na. Sabi nga nung kausap ko, ibang klase si Lord. Sabi niya, siguro kung hindi nawala sa amin ang lahat, hindi ko makikita itong ganito. Yung pananaw na ganito, hindi mo to makikita kapag nasa taas ka. Makikita mo lang ang ganitong sitwasyon pag nasa baba ka na, lugmok ka na. Kasi nasa baba ka na Saan ka pa titingin? Sa babang baba? Wala na. The only way for you is to look up. Kay Lord ka talaga titingin dito. You begin to see your sin. Sabi sa verse 3, hindi ba? Basahin natin ulit. Balik tayo ulit. Alam nyo, yung nakalimutan na lahat, may kondisyon yan. Yes.
Verse 3, sabi niya, if you kept a record of our sins, who could escape being condemned? So, until we are in the position that we see our sin, kagaya na sinabi sa verse 3, wala tayong conviction of sin at all. Hindi mo a-accept yun. At ito ang nangyayari kapag ka nag-backslide ang isang tao. Ito ang nangyayari sa mga backslider. Nagkakaroon na ng spiritual blindness. At nagiging unteachable na siya and unreachable. Hindi na siya maabot, hindi na siya makarinig, hindi na siya, manhid na siya sa calling ng Panginoon. And in order for God to get our attention, God has to bring us down. God has to bring us down, mga kapatid. Ididil niya tayo pag nandoon na tayo. Kasi alam nyo, kilalang kilala tayo ng Diyos kung sino talaga tayo. Kapag tinignan niya at nilagyan niya ng magnifying glass ang puso natin, mga kapatid, sabi sa verse 3, yung sinabi natin kanina, sabi niya makikita niya yung mga iniquities doon. At kapag nakita niya lahat ng ginawa natin, sabi niya, sino kaya ang sabi niya, Oh Lord, who can stand? Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor kanina, sabi niya, hindi nagkikip ng record si Lord. Actually, God has kept a record. That is why in 2 Corinthians 5:10 and in Matthew 12:36-37 ang sabi, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Tapos Matthew 12:36-37, I tell you, on the day of judgment, people will give account of every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So God is keeping a record because it will be unveiled one day unless you have found His forgiveness in advance before that day. Oo, mga kapatid. Nagkikip ng record. Nakatala lahat yan kasi ipagsusulit mo yan. Pwera lamang kapag umabot ka doon sa inadmit mo na ikaw ay nagkasala at hiningi mo ng kapatawaran ang mga kasalanan mo bago dumating yung judgment day. Then, burado. Wala ng record. As if wala kang ginawa. But, kailangan mong mag-repent. Kailangan mag-repent. Hindi po applicable yung gumawa ka ng kasalanan because the Lord is not keeping a record of your wrongs. No. Kailangan mong mag-repent para mabura yun, para mawala yun. Kaya nga ang sabi ng verse 3 kapag kinip ni Lord yung records of our wrongs, sinong makakatagal? Sinong makaka-stand? Sabi niya, wala. Wala. At pag umabot ka dito, what will happen to you is you will confess your sin to Him. Kailangan umabot tayo doon, mga kapatid. Tignan po ninyo, ha? May nangyari sa Psalmist between verses 3 and 4. Sabi lang niya sa 3, if you, Lord, should mark iniquities, how could we stand? Tapos sa verse 4, ang sabi niya, but there is forgiveness with you that you may be feared. There is forgiveness, sabi niya, there is forgiveness with you that you may be feared. Ano kaya yung natuklasan nung psalmist dito, no? Meron pa pong, there is something more greater than God forgiving your sin. At yun ang napatunayan dito ng psalmist, that when God is in your case, nakikita mo kung gaano ka kasama.
Yung forgiveness kasi ng Diyos, hindi lamang, ay, ang bait-bait ng Diyos. Nakikita mo yon, of course, dahil ang bait ni Lord, kahit gano'n kapula yung aking kasalanan, kaya niyang paputiin. Kaya niya akong patawarin. But there is more to it eh. Kapag ka natanggap mo, nag-confess ka kay Lord at natanggap mo yung kapatawaran niya, nare-realize mo kung gaano ka pala kasama. Kung gaano pala yung kasalanan mo na dati, hindi mo yun nare-realize. Hindi mo nare-realize dati yun. Oo. Nung gano'n man, Isaiah 1:18, kayang-kayang ba't... Okay. First John 1:9. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and there is no truth in us. But if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoings. So, when God is in our case po, we begin to see how vile we have been. Pag hindi mo kasi nakita yon, uulitin mo ulit yun eh, yung kung ano yung mga ginawa mo. So ipinapakita, hindi po, makikita mo kasi face to face kung gaano yung ginawa mong kasalanan. At ang Diyos po, hindi niya pinapamukha sa iyo yung kasalanan na ginawa mo para lamang, you feel awful o mapahiya ka. Hindi. Pinapakita ng Diyos sa iyo na kung gaano kasama ka para makita mo yung kabutihan niya. Ma-appreciate mo yung pagpapatawad niya sa iyo. At ang isa pa, para malaman mo kung ano ang kahulugan ng katuwiran. Righteousness. Kasi hanggat hindi mo na-realize kung gaano ka kasama, hindi mo mauunawaan ang katuwiran na kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Biro mo, isang makasalanan, tapos ngayon nagpipreach ka tungkol sa kabutihan ng Diyos. Bakit ka umabot sa ganon? Dahil umabot ka sa confession of your sin, tapos pinatawad ka ng Diyos. Hindi lamang para ipakmukha sa iyo na ganyan ka kasama. Pag nakita mo yon, oo nga, sobra. Ang sama-sama pala ng ugali ko. Ma-appreciate mo ngayon yung kapatawaran mo. Minsan kasi hindi natin na-appreciate yun. Di ba? Oo, pinatawad ako ng Diyos sa kasalanan ko. Ano ngayon? Hindi mo makita. Kasi hindi mo makita na ang sama mo pala. Kaya hindi mo ma-appreciate yung kapatawaran. Mga kapatid, sobra kaya yung kapatawaran na binigay sa atin ng Diyos. At alam nyo kung bakit natin nakikita ngayon ang katwiran ng Diyos? By looking at the cross. Pag tinignan mo ngayon ng cross, hindi na lamang siya basta palamuti sa'yo. Pag tinignan mo ngayon ng cross, nakita mo kung ano ang ginawa ng Diyos para lamang mawala ang kasalanan mo at mapatawad ang kasalanan mo. Alam nyo, sana hindi lamang tuwing mahal na araw natin nare-realize ito, na kapag tinignan natin ang cross, sobrang kabayaran ang ibinigay ng Diyos, mga kapatid, para lamang tayo mapatawad. Iba-ibang klase. So, pag kinonfess mo ang kasalanan mo ngayon, parang kino-confess mo kung ano ang ipinakita ng Diyos sa iyo sa krus. And the reason why, pag nakita mo ngayon yun, nagkakaroon ka ng fear of the Lord. Kasi alam nyo mga kapatid, isang reason why we sin as we do is because we have no sense of fear of the Lord. At yung sinasabi natin ditong fear of the Lord, yun yung sinasabi nating fear of displeasing God. Wala kang ganon. Para bang wala kang pakeke, masaktan ng puso ng Diyos sa gagawin mo. Kasi wala ka namang sense of fear of the Lord. Kaya gawa na lang ng gawa. Ang isa pang bumabaksak tayong mga Kristiyano, kapag hindi natin ito nakikita, gumawa na tayo ng mali,
pero hindi pa rin nating makita na mali yung ginawa natin. Kaya, hindi natin siya kino-confess. Yes, isa pa yan, we have no hatred for sin. Dapat ang kasalanan ay kinamumuhian, mga kapatid. Kinamumuhian, kinasusuklaman ang kasalanan. Ang isang bagay na kinasusuklaman mo, hindi mo na ginagawa ulit. Kasi galit ka dun eh. Kinasusuklaman mo yun. Paulit-ulit. So pagka paulit-ulit, nag-i-enjoy ka pa dun. Kasi inuulit mo pa eh. At yun, yung lesson natin kahapon. Recidivist. Recidivist yun, Beb. Nababaligtad. Hindi recidivist. Recidivist. Oo, paulit-ulit lang na ginagawa. Kasi wala kang fear of the Lord, wala kang hatred for sin. Minsan nga kinatutuwa mo pa yun eh. Isang example ng wala kang hatred for sin. Nahuli ka, naglagay ka, tapos nag-drive ka na. Nang wala ka man lang naramdaman na kahit ano, yan. Baka hindi ka pa na-renewed, kapatid. Walang conviction. Hindi po pwedeng na-renewed ka tas wala kang conviction. Cannot be. Ang isang na-renewed, wala na yung dati. Dati kasi normal lang sa atin yan. Ang totoo nga nun, pagka nakaisa ka pa, tuwang-tuwa ka kasi aanga-anga ka kasi. Tas ang galing-galing ko, naisahan ko siya. Kinatutuwa natin noon kasi wala tayong sense of fear of the Lord. Pero pagka ang isang tao ay na-renewed na talaga, may takot na sa Diyos yun. Hindi niya na ginagawa ulit yun. Pag nagawa niya yun ulit, di ba, sabi natin, hindi niya na ginagawa. Pero kahit naman Kristiyano tayo, nakakagawa tayo. Pero pag nagawa mo yun, hindi ka mapalagay, kapatid. Sabi nga nung isang daw siya, nakagawa siya ng hindi dapat niya ginawa kahit pinilit lang siya. Sabi niya, nahilo ko, nagsuka ko. Sabi niya, nahilo ko at nagsuka ko. Bakit? Kasi alam niya, mali yung ginawa niya. Kahit nasabihin mo sa sarili mo, kasi pinilit lang ako eh. Hindi ko naman kasi dapat, kinuha lang yung kamay ko eh. Tapos ipinindot lang na ganun eh. Sabi niya, tapos lumabas na yung mga ching 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 ching. Sabing ganun. Hindi naman ako eh. Sabi niya, ayoko nga. Sabi ko, ayoko. Kinuha yung kamay ko. Inaangigin na nun. Titignan daw niyo kung swerte ko. Sabing ganun. Pagpindot, sabi niya, talo. Sabi ko, talaga ba? Nakaganon ka? Sabi niya, oo eh. Ang nangyari, sumakit ang ulo ko tas nagsuka ko ng nagsuka. Palagay ko naman, nagsuka na eh. No choice na eh. Suddenly, mga kapatid, when God is in your case, suddenly, you become scared of your sin. Kaya, tatakbo ka ngayon kay Lord. Kasi matatakot ka na eh. Para bang, Lord, sorry po, nagawa ko tong kasalanan. May takot ka na ngayon na nakagawa ka ng kasalanan na dati hindi mo pinapansin. At hindi ka aabot sa point na ito hanggat hindi ka dinidil ng Diyos. Kaya napaka-importante ng dealing ni Lord. Napaka-importante. Kaya narinig niyo ba nung nakaraang Sunday yung sabi ni Brother Bernie? Sometimes, yung mga pagsubok sa buhay, you have to embrace them. Kasi pag hindi mo maiintindihan. Sayang ang mga pagsubok, yun. Huwag nating sayangin ang mga pagsubok natin. Huwag nating sayangin kung ano yung mga pahirap natin, mga kapatid. Kasi naghirap ka na nga, napunta pa sa wala. Pagka hindi mo in-embrace. Pero kapag ka inintindi mo kung bakit nandyan ka sa kalagayan na yan, ay, ang gandang magagawa nito sa'yo. So suddenly, you become scared of your sin. Ayaw mo na ngayon na nagkakasala. At pag umabot ka na sa punto na yon, you begin to appreciate God's Word. Na-appreciate mo na ngayon ang katotohanan. We begin to appreciate this. And mga kapatid, in 1 Samuel 2:30, basahin natin.
1 Samuel 2:30. Sabi rito, I, the Lord God of Israel, promised in the past that your family and your clan would serve me as priest for all time. But now I say that I won't have it any longer. Instead, I will honor those who honor me, and I will treat with contempt those who despise me. Anong ibig sabihin dito? God will honor you to the degree you honor His word. God will honor you to the degree you honor His word. Napansin niyo po ba, mga kapatid, na kapag ka ang relasyon mo sa Diyos ay okay lang, ang iyong estado sa buhay ay okay lang din, especially your spiritual life. Okay lang din. Yung pinag-aralan natin, you are always staying in the middle chair. Okay lang. So, God will honor you to the degree you honor His word. Gaano ba kaimportante sa iyo ang salita niya? Gaano kaimportante sa iyo? Kung gaano kaimportante sa iyo ang salita niya, ganon din ang importansyang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kasi He can only honor you to the degree you honor His word. So, you begin to appreciate His word ngayon. Yes, even the dealings, you appreciate. Sinasabi pa nga natin, buti na lang nga din. Ang kausap ko kahapon, sabi niya, ngayon ko naintindihan. Sabi niya, hindi ko na kinasasama ng loob. Dati daw, sumama ang loob niya kay Lord eh. Pero sabi niya, hindi ko may experience itong kinakausap ng Diyos kung hindi ako sumadsad. Dati sabi niya, kalokohan daw yun. Pero ngayon, nai-experience na niya. Tapos, na-appreciate na yung salita ng Diyos. Now, we have a new level of expectancy. You have a new level of expectancy. When the Lord is on our case, gusto niya tayong dalhin to a place where He matters more than anything in the world. Higher ground. Iba na ngayon. Iba na ang level of expectancy natin. Ngayon, sa buhay natin, pag pinaabot ka ng Diyos sa ganon, gusto niya, siya ang maging lahat-lahat sa'yo. Yung bang, kahit na hindi na bumalik yung dati na meron ka, basta't wag mo lang akong iwanan, Lord, okay na ako. Pag umabot ka sa ganong level of expectancy, totoo naman mga kapatid, wala ka nang kakailanganin pa. Totoo yun. Ewan ko po kung na-experience nyo yung ganon, na akala mo dati meron kang mga bagay na gusto mo, tapos, ito sharing lang. Sabi ko dati, magkakaroon kaya ako ng Gucci bag? Magkakaroon kaya ako ng Chanel na bag? Mga ganon. Tapos naiisip ko dati, kasi mahilig ako sa bag, mahilig ako sa sapatos, damit, ganon. Tapos sabi ko noon, magkakaroon ako niyan, pero hindi ako bibili. Siyempre, walang pambili. Hindi naman din, pero parang sa mga maraming pera, okay, oo, maano lang yon, madali lang yon, siyempre. Siyempre, yung, to the degree of your blessing di ba? Oo. Sabi ko, magkakaroon ako niyan pag may nagbigay sa akin. Siguro pag may nagbigay sa akin, yun ang saya-saya ko. Sabi kong ganon. Tapos alam nyo, may nagbigay sa akin ng Gucci bag. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nagagamit. Kasi sabi ko, saan ko kaya ito gagamitin? Tapos, lately, mayroong isang sister na binigyan ng Chanel. Yung Chanel na bag, original. Together with the certificate at together with the resibo. Kasi, kailangan daw yun may receipt, lalo na daw pag nagta-travel ka abroad at dadalin mo siya, para daw proof yun na hindi fake yun, kailangan dala-dala mo daw yun. Kasi merong mga bansa na bawal. Hinuhuli, babe, sa airport pa lang. Oo, may mga ganon. Kaya dapat dala-dala mo daw yun. At nung nakita ko yung resibo, 100 plus.
Hindi sa akin binigay yun. Binigay sa isang sister. Alam mo ba binigay sa akin ng isang sister? Sabi niya, gusto mo palitan mo na lang ng yung magagamit kong pang everyday? Hindi ko naman siya magagamit. Sabi ko, talaga ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, sige. Alam nyo, hanggang ngayon, nakita nyo ba may ginamit akong Chanel bag? Hindi ko rin kasi alam kung saan ko gagamitin. No, ang point ko is this. Baka sabihin, wag na natin bigyan si Sister Ria. Hindi. Ang point ko is this, mga kapatid. Together with the new level of expectancy, na yung level of maturity mo kasama doon. Na dati, ang akala ko, ang ligaligaya ko, pag binigyan ako ng ganyan, masaya pa rin. Pero not the kaligayahan na ine-expect mo na okay na ako pag meron ako niyan. Hindi rin pala. So, ang isang bagay pala, pag wala sa'yo, parang hangad na hangad mo, akala mo yun ang magbibigay ng kagalakan sa'yo. Finally, nagkaroon ka na, biglang sasabihin sa'yo ni Lord, ano na, masaya ka ba? Siya ba ang source na, masaya ka ba? Of course, si Kuya naman, lagi namang Para bang, masaya ka ba? Masaya ka lang. Ito, ang kagalakan is the thought that you have that kind of bag. That's it. Oo. Pero ang tunay na kaligayahan, hindi pwedeng i-level eh. Yes. Yes. So maganda yung ni Kuya Ernie. Dahil tumaas yung ating level of expectancy, nandito ka na. Tapos, yung mga dumarating sa buhay mo na akala mo, eto yon, nandito lang. Paano nga hihigitan? Paano nga naman hihigit? Andito lang yun. Andito ka na. Oo. At makikita mo yun, mga kapatid, kapag yung mga bagay na akala mo, ang siyang kagalakan mo, pag ibinigay sa'yo, hindi pala. Hindi pala. And also, it goes with the sister na nagbigay sa akin. Pero mo, kaya niyang ibigay? Kaya niyang ibigay? Pwede naman niyang ibenta yun eh. May resibo eh. Kaya naman yan, pero kaya niyang ibigay. Ako nga, napatanong ako eh, ako ba kaya kong ibigay ito sa kanya kung sa akin unang binigay? Parang hindi. Hindi ba? So iba mga kapatid, iba-iba po ang mag-deal sa atin ang Panginoon. In conclusion, nandun pa lang tayo sa dealing na isa. Tomorrow, yun yung mga gustong-gusto ng mga tao. Kung paano mag-deal ang Diyos. Pero alam nyo, mangingiti rin tayo kapag tomorrow, makikita mo yung ways na alam mo na ang Diyos is involved in your life kapag nandun yung mga signs na yun sa'yo. Oo. At isang sign doon, ano bang meron ka? Yan. May nakapagsabi na ba sa inyong ganyan? Tomorrow na yon. In conclusion, God wants to take over us completely. God wants to take over our situation completely. Mga kapatid, huwag kang magbigay ng sitwasyon mo kay Lord ng half-half. Mapapatagal ang pag-resolve ng sitwasyon mo kapag Lord, ito lang ang galawin mo, ito akin na to, kaya ko na to. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, magtatagal kayo sa sitwasyon ninyo hanggat hindi po ninyo ibinibigay sa Diyos ito completely. God wants to take over your situation completely so that the glory is His alone. Wala siyang kahate because He is a jealous God. So, when we run from God, He bought us back. Grabe. Kaya nga, natutuwa ako yung sinasabi rito na in all the dealings, in all the circumstances of Israelites, God is involved. Maski dun sa pagrereklamo nila, maski dun sa lahat ng mga grumbling and complaining, at pati yung mga unfaithfulness na ginawa nila doon sa wilderness, hindi sila binitawan ng Diyos. Oo. Oo nga, no? Ba't nga na-accuse mo na no? Siguro hindi mo ako mahal.
Because you cannot see na even yung sitwasyon mo na yon ay pag-ibig pa rin ng Diyos. Ang akala kasi ng ibang tao, pagka hinayaan ka ng Diyos na idinil ka ng Diyos through affliction, di ka niya na mahal. Biro mo, ilan na bang beses tayong nag-run away kay Lord? Parang si Jonah, runaway prophet. How many times have you run away from God? Pero lagi kang binabalik ni Lord. Nagkasala nga tayo sa Kanya, but He bought us back. And He bought us with the price of His Son's blood, mga kapatid. Kailangan maano natin yun. Kailangan ma-appreciate natin yung ginawang yun ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So, kung gusto ng Diyos mag-take over sa sitwasyon mo, will you let Him? Yun ang tanong. Will you let Him? I suggest, mga kapatid, na you do. Kasi mahihirapan kapag ka hindi. Pero if God is on your case, sabi ko nga sa inyo, parang autopilot. Manunood ka lang kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo habang sinusunod mo kung ano ang plano niya sa iyo. And tomorrow, mga kapatid, tingnan natin tomorrow. Ay, alam nyo, meron sharing dito. Pwede ko bang basahin bago ako magtapos? Ito yung new level of expectancy na nakita ko sa isang kapatiran. Sabi niya, nung isang araw, sabi niya, Sister, kailangan ko po ang prayers at payo nyo. Actually, katuruan this week, ayon sa present situation ko. Almost 3 years na po ako dito sa amo ko. During that time, maganda yung relasyon namin. Pero ito lang January, may dumating akong kasama sa bahay, Nepal. Sabi niya, siya yung una mong impression, mabait siya, masipag, matulungin. Pero sa loob po ng isang buwan, nandito siya, halos ilang beses na din pong gumawa siya ng bagay na ikakagalit ng amo ko. At ako po ang napupuruhan. Ang bilis niyang nakuha ang tiwala ng amo ko. Ang masama pa nito, sa acting niyang kabaitan, lahat, tanong niya siyempre sinasagot ko. Madami siyang tanong about sa pamilya ng amo ko, sinasagot ko. Pagkatapos po pala, lahat ng usapan, pinapaabot niya sa amo ko. Siyempre, papasamain ako ng husto. Magre-resulta na awayin naman ako ng amo ko. Halos dragon ito pag nagalit. Sabi niya, kaya iniiwasan ko itong magalit. Sa totoo lang po, dahil sa alam kong ugali ng amo ko, nagpe-pray ako palagi na magkaroon ng maayos na relasyon yung Nepal at amo ko. Pero napasobra. Maganda nilang relasyon. Ako ngayon ang napasama. Sabi niya, sinabihan pa daw ako ng amo ko, gusto niya na akong alisin dito sa trabaho. Hintay lang daw siya ng tamang panahon. Sabi niya, ako po ay ipag-pray niyo kapatid. Kailangan ko po sa prayer. Kailangan ko po prayer at ayaw ko pong mawalay sa Diyos dahil sa sitwasyong ito. So, sinagot ko naman siya. Hindi ko naman paalam itong lesson na to. Sabi ko, the more na kailangan mong lumapit, sis, dahil siya lang makatulong sa iyo, daanin mo lahat sa panalangin. Remember, pag binigay mo kay Lord ang sitwasyon mo, immediately He will take over. Yung pala yung sinabi ko. Ang katotohanan, kasi nung March 3 pa to itong usapan namin, ang katotohanan, hindi ka ako pinagtatanggol, tumatayo itong mag-isa. Tsaka pag may sinarang pinto ang Diyos, may dahilan at laging para sa ikabubuti natin. Hindi pa natin makita ngayon, pero pagtiwalaan mo lang siya, kikilo siya at may magandang mangyayari dyan. Keep the faith, sabi ko. Tapos, sabi niya, maraming salamat po, kapatid. Sabi niya, sa ngayon po, ang concern ko lang talaga, anak ko, kasi by the end of March, lalabas na ang working permit niya. Kuha kasi siya ng amo ko. Ang kinakatakot ko po, i-cancel siya. Sabi niya ganon. Tapos alam niyo, sabi niya, pero alam mo po, yung anak ko, hindi man siya na-attend ng prayer meeting. Sa kakaudyok ko sa kanyang manood sa GMJ, ngayon mananampalataya na rin po siya. Ang tiwala niya sa Diyos, lumalalim. Sabi niya sa akin, Mama, ipagkatiwala mo lahat sa kamay ng Diyos. Ipagdasal mo sila. At kung yun ang maging plano ng Diyos na i-cancel niya ako, may ibang paraan may ibang paraan pa naman para maabot ang pangarap ko.
Ang galing nung sabi ko, amen tayo dyan. Sabi ko, more than the material blessings, yung faith ng anak mo, ang pinakamagandang biyaya mo. Sabi ko na pwede mong ipagpasalamat kay Lord. Tapos, binigay ko sa kanya yung Psalm 37 verse 4, na kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Sabi niya, maraming salamat po sa ngayon. Alam ko na lahat ng pangyayari sa buhay ko or kung anumang desisyon ng amo ko sa anak ko, alam ko si Lord palagi ang kasama ko sa buhay. Sabi niya, salamat sa panalangin. Nag-end up kami. Tapos, bigla siyang kinabukasan, sabi niya, regarding my situation, sobrang bait ng Diyos. Sabi niya, kasi palagi ko ding dasal sa kanya na alisin na ako sa ganitong sitwasyon. Kahapon nyo lang ako minessage na kung ibigay ko kay Lord, He immediately take over. Ang bilis ng kilos niya, terminate na po ako. Sabi niya, terminate na ng amo ko ang kontrata ko. Pero hindi po ako nalungkot. Sabi niya kasi alam ko kung saraduhan niya ang pintuang ito para sa akin, may ihahanda siya, may bubuksan siyang pintuan para sa akin na hindi masasaraduhan ng sino paman. Tunay ang pagkilos ni Lord. Sabi niya, sa ngayon alam ko may mas maayos siyang ibibigay sa akin. Anumang masamang salita, lumalabas sa bibig ng amo ko, alam ko Diyos ang gagawa ng paraan para sa ipagkabubuti ng lahat. Para po akong biglang nataas sa ulap. Sabi niya, dapat sa dako, pero hindi ko maramdaman. Sa halip ng sinasabi nila, 1 month na lang ako, pwedeng magstay at terminate na niya ang kontrata ko. Kung yung message mo agad pasok sa isip ko. Take over, Lord. Thank you, Lord. Sabi niya, ako yata ang na-terminate na sobrang saya. Alam ko mas magandang ibibigay sa akin ni Lord. Dito nga po ako nagpa-plancha, panay thank you Lord ako, halos sayaw ako sa tuwa. Di lang ako sayaw kasi baka makita ko ng kasama kong Nepal, isipin niya na naloka ako dahil na-terminate ako. Sabi niya. So, yun yung nagkakaroon ka ng higher level of expectancy. Sino ba naman ang makakaabot sa ganun? Na-terminate ka na tapos ang ligaligaya mo, tapos kanta ka pa ng kanta kay Lord? Kasi iba na ang level of expectancy po natin, mga kapatid. So tomorrow, ang dami nyo tomorrow, basahin natin ha. Wala na po akong time ngayon na magbasa ng mga comment ng mga kapatiran natin. Sige. Sabi ni Sister Virgie Samante, really God works in mysterious ways. We are financially tight, but He never failed to provide the necessity for everyone in the family. Yun ang pinagtataka natin minsan, no? Wala naman tayo, pero hindi naman tayo nagkukulang. Sabi ni Brother Patrick Besite, even we don't deserve the trials and testings, but God knows it is necessary. Yes. Sabi ni Sister Fritz, amen po Sister Ree. Etong last na experience ko, sobrang nasaktan ako kasi sobrang betrayal ang naramdaman ko. Sobrang sakit kasi kapamilya ang trato namin sa mga taong kasama namin. Masakit pa din naman, pero ramdam na ramdam ko ang control ng Lord through peace in my heart. Andun pa din ang pain every time na ipapaalala sa iyo ng kaaway ang mga pinagsamahan nyo. Pero once na sinasabi ko na ang let go and let God, sabay pray for each and everyone na nakasakit sa iyo, mentioning all their names, lalong dumadaloy ang peace na mumula kay Lord. Sabi ni Inday Jamie, yes, totoo, dati po, puro ibang tao sisisihin sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero hindi natin ma-admit na may pagkukulang din tayo. Ganyan din po nangyari sa akin noon, masyado akong nakatutok sa problema ko. Hindi ako nag-focus kay Lord at sa magandang gagawin pa niya. Pero natuto po ako, every time, hindi ko nagugustuhan ang nangyayari, binibigay ko kay Lord. Every time, sumasama loob ko, pinapaayos ko agad kay Lord. Puso ko, kaya nagiging maayos din agad. Sister Tess, Tikya, ang pinaka-sincerest prayer is when you're at the bottom. Tama nga naman, no? Yung hindi mo na alam ano pang gagawin mo, pero God is really good. Kahit yung affliction mo was
was because of your actions. Napakabuti pa din ng Diyos kasi hindi ka talaga niya iniiwan. Salamat na lang talaga sa grasya ng Diyos. Sister Bebot, amen po, after ng mga storms and afflictions tulad po ng puno na kalbo. Pero pag tinubuan mulit ng... Ay, hindi pala tulad ng puno, tulad ni Minister Ernie na kalbo. Pero pag tinubuan muli ng dahon, mas malago, mas green po, mas namumunga kasi appreciative at thankful sa mga nangyari. After being tested, sabi sa Job 23:10, I will come forth as gold. Yun. Sister Rita, last na lang. Sister Ria, nakita at naranasan ko na talaga kung gaano ko pinahalagahan ng salita ng Diyos. Patuloy na tinutupad naman ni Lord ang pangako niya sa akin. Ganyan siya katapat. Yan. Thank you, Lord. So, mahirap ba ang sitwasyon mo ngayon, kapatid? Let God take over. Okay. Happy birthday kay Lola Evelyn Ocampo! Uy, birthday ni Lola. Uy, pa-birthdayan natin si Lola. Happy birthday, Lola! Pang ano yan? 80... No! Hindi 82 si Lola. 88 or 89. Kasi 2 taon ang tanda niya kay Mother. Mother is 86. Memorize ko ang ano nung dalawang yan. Memorize ko. 86. Kung going 87 si Mother, 89 si Lola. Oo, pero going strong pa rin. Happy birthday, Lola Evelyn! Sister Andrea Malabanan and Sister Julie Veroya. Happy birthday po and belated happy birthday kay Sister Vilma Visconde. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Ay, wala anniversary. Happy birthday po. And belated happy birthday. Ayan. At magtatapos po tayo sa repeat new song. New song talaga siya? Wow! Wag po kayong wag niyo papatayin, panoorin ninyo kasi masisilaw kayo sa glory ng kakanta. Oo. Ang new song of the week po natin, ang title ay Jesus. Oo nga, hindi pala sila masisilaw. Composed by Minister Ed Galletes, arranged by Brother S.J. Garcia, and interpreted by Minister Arnold Pangilinan. Sabayan nyo mga kapatid ang awitin natin, ha? And I will see you again tomorrow. God bless. Puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay.
puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoong Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita, pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoong Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita, pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita, pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus.